You mentioned earlier yung Cagayan de Oro na may laboratory. Opo, meron po. Anong year po yun? 2005 na po. Yung warrant po inisyo noong August 31, 2005. Sino pong pagkakalam yung may-ari ng laboratory na yun? Actually, ano po siya, warehouse po siya. Ang nag-rent po ng warehouse, ang nakapangalan po ng nag-rent ay si Johnson Chua. Kaya po siya merong warrant. Si Johnson Chua po ba ay related or meron silang relation with Michael Yang? I believe po, meron silang relation kasi si Johnson Chua po ang nag-finance o may-ari ng Domoy Clandestine Laboratory. Tapos may connection din po yung Dumoy Lab tsaka si Michael Yang. Would it be possible na may connection din yung Cagayan de Oro Lab with the brother of Michael Yang, Mr. Tony Yang? Hindi po malayo. Hindi po malayo. So it's possible? Highly possible po. Highly Kasi possible. po ang report po sa akin noon, yan si Antonio Maiza Domil, ang kanya pong linya is smuggling ng sibuyas, bigas at mga bawang, agri-products. So matagal na siya sa smuggling and it's also possible na kasama siya doon sa laboratory in Cagayan de Oro City. Highly possible po. Okay. On to another point. Colonel Asierto, medyo katakataka po na hindi nabigyan ng pansin yung report nyo. Dahil dun sa panahon ni former President Pangulong Duterte, supposedly may active tayo na hinahanap ng mga taong involved sa drugs. Tama po ba? Opo, nakakalungkot po talaga. Tapos, in relation po dito, can you confirm kung may talagang listahan yung mga taong suspected na pushers at drug lords? May listahan? Kung sinasabi niyo po yung Duterte drug list, meron po talaga. Alam niyo po ba kung itong listahan na ito, may mga drug lords ba talaga or mga users lang or mga small time? Karamihan po doon, mga small time lang po na at na doon sa mga distribution sa sila lang po yung kumbaga is parang nag-retail tapos yung maliliit na amount na ang nandun at yung listahan po kasi yun unvalidated. Unang ilabas yun kumbaga kahit sino na lang ang sinong nandun kahit yung patay na nandun pa Okay. Kanino pala nanggaling tong listahan na to? Galing po yan sa Davao. Davao? Ano ibig sabihin po na galing sa Davao? Galing po sa grupo ni Pangulong Duterte. Okay. May alam rin po ba kayo kung paano na-verify yung nasa lista? Is there any verification? Alam niyo po yung validation mangyari na lang po nung huli na Nung una pong ilabas yan, marami pong mga taong gustong magpa-clear. Magpupunta sa opisina para i-clear yung pangalan nila. Kaya lang po yung mga PNP unit at that time, magdadalang isip paano na i-clear yung pangalan ng tao na nasa listahan. Yung listahan galing ng Malacanang. Okay. Ano pong nangyayari sa mga taong napupunta sa listahan na ito? Ano po ba yung order ng kapulisan regarding those on the list? Ang iba po namatay. Pero mayroon po yung doon, marami po doon mga namatay na po, na-neutralize. Yun po yung word nila. Neutralize means kill. Opo.
Marami din pong nag-testimony dito po sa Quad Committee na may sinasabing may reward system po sa war on drugs na ito. Do you have any personal knowledge regarding this reward system? Open secret naman po yan, na reward na yan. As to kung personal knowledge po, meron pong mga ilan-ilan siguro. Ilan-ilang ano po? Mga, meron po, actually hindi mo pwedeng masabing personal knowledge pero alam kung meron nangyaring reward na nangyari pag merong namamatay. Okay. Sino pong kilala mong may personal knowledge? Sino kayang kilala mo na may personal knowledge regarding this reward system? Usually po doon sa AIBD during that time, ang kumukuha ng reward, ang alam ko, yung director mismo. At that time, ang director ay si Senior Superintendent Pero. Okay. Do you know anything else about this reward system? Ang alam ko po is nanggagaling sa Davao at ang common knowledge po yan na si Leonardo po ang paymaster. Siya po nag-reach daw ng pera. Okay, si Colonel Leonardo. Do you know anything about how this reward system works? Hindi ko po alam yung specific eh. Ang lumalaman sa ng po is pag nandiyan na yung nandiyan na yung reward. Sino kung paano nakukuha, hindi ko po alam. Okay, so yung alam mo lang na pag may napatay na drug user or pusher, makakatanggap sila ng reward. Open secret naman po yan eh, sa PNP. When you say open secret, iba po, ayaw aminin, siyempre dahil. When you say open secret, what does it mean? Parang lahat ng tao nakakaalam pero hindi lang mako-confirm. Opo, mga public knowledge na lang po yan eh, na talagang meron eh. Kaya lang, siyempre, hindi lang po aminin ng iba yan dahil ayaw din nilang palagay sa alangan. Kanino po nanggagaling yung reward? Ang alam po talaga is galing ng Davao. Davao. Yeah, okay. Balikan po natin yung report nyo, Colonel. Nabanggit nyo na kasama nyo po si Captain Perote, yung paggawa ng report. Tama po ba? Opo. Ano po yung extent ng involvement ni Captain Perote sa report? Siya po ang naka-allocate kay alias Panther. At siya po ang kasama ko nung kinausap namin si alias Panther. Okay. Tapos nasabi niyo, you also said na sinampahan kayo ng kaso? Kayo ni Opo. Captain Perote? Opo, pero yung kaso po ni Captain Perote ay na-ano po siya, na-dismiss yung kaso kanya, hindi umakyat sa dismiss ng POJ yung kanyang yung complaint sa kanya. Kasi napatunayan niya na yung mga allegations sa kanya na investigador ay kasinungalingan. Sino po si Director Fajardo? Siya po ang dati kong deputy sa SOU3 at sa AIBG. Tapos siya po ang naging PIDEA din po siya, naging director siya ng PIDEA. Kasama rin po siya sa paggawa ng report? Kasama ko rin po siya. Alam din po niya yung report. Okay. So si Captain Perote ay nawawala simula 2019? Yan ba yung sinabi mong dinukot? Opo, yung po nawawala. Dinukot po sa lobby ng Metro Inn Hotel, Bacolod. Dinukot siya at he was never seen again? Opo, yung po nawawala. Si Director Fajardo po, ano nangyari sa kanya? Si Director Fajardo po ay sumakabi ng buhay po sa ibang bansa na
Yung siya lang ang nag-iisa. Okay, so buhay pa po siya. Wala na po, namatay na po siya. Ah, okay. Were you able to talk to them before Captain Perote was kidnapped or before Director Fajardo died? Si Captain Perote po, I think, a day before, nag-usap kami at sinabi nga ng yung kaso niya ay dismiss na at nagpapaalam siyang ihahatid niya yung mga anak niya sa Amerika. Pero hindi pa Following day po, yung dinukot na siya. si Director Fajardo po. Si Paji, hindi ko na po matandaan eh. Parang hindi na ho yata ako kami nakapag-usap eh. Meron pa bang ibang taong tumulong sa iyo sa paggawa ng report? Wala na po. Kami lang po ni Kami lang po ni talaga pong kami ni Captain Perote, ni Director Fajardo. Okay. Baka pag binanggit ko pa ko, baka targetin pa ko nila eh. Sige po. We understand. Do you know Arturo Las Cañas? Ay, hindi po. Hindi ko po kilala si Las Cañas. Pero siya po ay isang former police officer na lumabas din at umamin na meron na personal daw siyang pumatay on behalf sa former President Duterte bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ano po ang nalalaman nyo regarding sa Davao Death Squad? Sa tingin ko po, totoo lang po yung Davao Death Squad. At si Las Cañas po is talagang member siya ng ng DDS. How do you know that? Hindi na po pwedeng itanggi yan eh. Bakit po? Common knowledge po ba yun? Maski nga po si Pangulong Duterte, inamin niya sa Senado Okay. na meron eh. Kasi nabanggit ni Las Cañas na sa kanyang report doon sa International Criminal Court regarding sa mga alleged illegal activities of the former president. Were you able to read this report? Or may alam po ba kayo regarding sa report ni Las Cañas? Ang nabasa ko po na one time, ang makukonfirm ko lang po dun sa mga sinabi niya is yung kay Alan Sick. Ano po yun? Yung kasi dun sa kanyang testimony doon sa ICC, binanggit niya yung si Alan Sick. Paano niya nabanggit? Na pinatay nga daw nila sa utos ni Pangulong Duterte. Pinatay nila. Okay. Regarding sa... He also said sa report niya regarding sa Dumoy raid, kung may namatay doon na almost 20 Chinese nationals. And he also said na mayroong 6 na namatay na nationals at 11 Chinese nationals na nahuli. Alam niyo po ba ito? Opo, sama po yan. Ano pong nangyari sa mga 11 Chinese nationals na hinuli? Ang nag-take charge po dyan, si Wilkins Villanueva. At balitaan ko na lang po na kinabukasan ay ibinigay niya po dun sa mga DDS. Ano po nangyari sa kanila pagkatapos may bigay sa DDS? Kindly wrap up, Congressman. Ayon po kay Sergeant Las Cañas, pinatay po nila sa utos ni Pangulong Duterte. Okay. No more questions, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Suwan. The next to interpellate is Congressman